Sa panahon natin ngayon, ang dami ng mga nauuso. Social media, mga gadgets, mga sayaw at tugtugin, at marami pang iba. Pero parang may iba na hindi yata ito nagagamit sa tama. Bilang kabataan, paano nga ba ako magiging asin ng sanlibutan at liwanag ng mundo? So, talents are not only for entertainment, pero pwede siya mag-inspire ng maraming tao. We should inspire the youth. Maging isang mabuting leader. Ano po kasi ako, president ako sa school. So, bilang isang leader, kailangan hindi lang ikaw yung taga-utas. Put your feet on your members. Para hikayatin ko yung mga youth na matutong umarte or kung ano, i-build yung talent nila. Imbis na mapariwala sila kasi. Paano pa ako magiging mas malasa pang asin at mas maliwanag pa sa aking paglilingkod bilang kabataan? Bilang isang kabataang komunidad, paano natin mas pinaliliwanag pa ang ilaw ng kabanalan ng Diyos? Ako po si Bishop Milo at ang lahat ng ito ay tatalakayin natin dito sa #blessings. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. Joy, peace, patience, these are things that matter. Kindness, goodness, longanimity, mildness, faithfulness, modesty, blessings, continence, and chastity. Diyos naming Ama, inihahabilin namin sa iyo ang lahat ng mga kabataang lalaki at babae sa buong mundo, lalong-lalo na ang iyong mga naliligaw ng landas. Kaisa ng kanilang mga suliranin, mga naisin, pangarap sa buhay at pag-asa, lingapin mo sila ng may pagmamahal at gawin silang mga manggagawa para sa kapayapaan at tagapagbuo ng pagmamahal na ang kabihasnan. Tawagin mo sila na tumugon at sumunod kay Jesus na iyong anak. Naway maunawaan nilang magbigay ng buong sarili para sa iyo at sa sangkatauhan. Gawin mo silang magiting, matatag, bigyan ng lakas sa pakikipagtunggali at pagharap sa lahat ng hirap sa buhay. Pakinggan mo kami, Panginoon, sa aming panalangin para sa mga kabataan. Naway samahan sila ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Panginoon at ating ina sa panahon ng tukso, at bahagi na nawa niya kami ng lakas ng loob na ibigin ka, o Panginoong aming Diyos. Tulungan mo nawa na maintindihan namin ang pagtawag na ginawa mo sa amin upang iyong tunay na pag-ibig ay dumaloy sa amin. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pa mapanatili ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang patanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mga mabuting gawa at tuwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ating pong ebanghelyo ngayon ayon kay Mateo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, "Kayo'y asin at ilaw ng sanlibutan." Dalawang larawan, hindi ba? Asin at ilaw. Bakit kaya ito yung pagsasalarawan niya para sa kanyang mga disipulo? Simulan po natin sa asin. Di ba yung asin ay
may alat, nagpapalasa. Importante pong katangian to sa pagkain. Ako nga, pag kumakain, pag walang lasang, una ko itatanong, ano ba ito? Nilagyan mo ba ito ng konting asin? Pag kumakain nga ako ng itlog at medyo wala ring lasa, naglalagay pa ako ng konting asin. Yung pagiging asin ay para malasahan ang pagkain. Siguro iisipin natin na ganyan dapat ang pagiging Kristiyano. Malasahan ng mundo upang maramdaman ang Diyos. Maramdaman ang Panginoong Hesukristo. Ganon din po yung ilaw. Di ba, kunyari, madilim ang paligid, subukan mong pumasok sa isang kuweba o isang kwarto. Magsindi ka ng kandila. Sa kadiliman, biglang may liwanag. Di ba, naalala niyo yung kanta? It is better to light just one little candle than to stumble in the dark. Ilaw, nagbibigay liwanag. At ito din dapat ang isang Kristiyano. Nagbibigay liwanag sa gitna ng kadiliman ng mundo. Ang liwanag ng Kristo na sa totoo lang, ang ebanghelyo niya, ang mabuting balita niya, ang nagsisilbing tanglaw, lalo na sa mundong para bagang talamak sa kasalanan at naiimpluwensya ng kasamaan. Paano ka magiging asin at ilaw sa ating pamayanan o kaya sa iyong pamilya? Marami pong paraan. Maraming pagkakataon. Sana gampanan po natin yung hamon ng Panginoon. Huwag tayo maging Kristiyano para di maramdaman. Sabi nga ni Pope Francis sa mga Kristiyano ngayon, ang gaganda ng mga pagsasalarawan niya. Yung ibang Kristiyano daw, halfway. Hindi all the way. Yung ibang Kristiyano daw, part-time. Dinuktong pa niya, part-time Christians cannot win over full-time devils. At ito pa, sabi niya, marami daw bat-like Christians. Yung bang parang paniki? Di ba ang paniki pag-araw nakatago tulog? Di makita. Pero pang dinuktong siya, marami daw sedentary Christians. Yung bang nakaupo lang, nanonood ng TV, nagpapalaki ng tiyan, walang ginagawa. Kaya walang nangyayari sa kanyang pagiging Kristiyano at hindi nararamdaman. Ayaw natin maging ganito, di ba? Gusto nating ipangalat ang mabuting balita ni Kristo. Gusto nating iparamdam ang pag-ibig ng Diyos. Paano mo gagawin to? Maging asin, maging ilaw.